Hi everyone! It's Kaji here and welcome to Kaji's channel. Sa video na to, may makakasama na naman tayong mentee ni Kaji to share her story. So kung interested ka kung ano ba yung story niya, paano siya nag-start, and ano yung outcome pagkatapos niyang mag-decide na mag-freelancing. So kung interested kayong malaman yung story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na in-upload ni Kaji every single week. So, let's all welcome Ivy. Alright, so let's welcome Ivy. Hi, Ivy! Hi po, Coach! Good morning po. Good morning. Kamusta? Tell us a little information naman about yourself para makilala ka ng mga nanonood ng video na to. I'm Ivy myself po. Currently working sa government. I've been in the government for 8 years na ako sa government as an accountant. Pero, before ko makita dun si Coach Kaji na vlogs, ang work ko is more on like admin work, ganun. I'm not practicing the accounting side of the... Tapos, kasi during pandemic ko to nakita kay Coach ni KB. And then sabi ko, wow, kaya pala siyang mag-earn ng ganyang kalaki. So, ang thinking ko talaga is, uy, kakayanin ko. Pero, despite that, sabi ko, kakayanin ko siguro to, ganyan. Kasi ang sarap pakinggan kasi 6-digit income, ganyan. Gusto ko din yan, goal. Tapos, nag-enroll ako. Pero nung time na nangyun, kasi medyo marami akong struggle sa life. Pero nag-enroll ako still din sa course kasi affordable man siya. Sige, kaya ko to, kakayanin ko yan. Actually, ginawa ko siya nung mga during pandemic time. So, may mga time at watch video habang nag-work from home. Oh, watch tayo nito, watch tayo nito. Tapos, kumuha na ako nung Zero Advisor. Yung Zero Advisor na ako. So, medyo confident na konti. Una, nag-apply ako pero though hindi ako ganun ka-confident dun sa kaya ko siyang i-provide. Kasi I'm not practicing accounting. Tapos nung mga around March to, parang may nag-reach out sa akin. Sabi niya, oh, wow, ganyan naman, nag-enroll ka sa course. So, good yan, ganyan. Magkano naman pala ang rate? Natawa ako kasi ang binigay kong rate, alam mo kung kano? $10 per hour. Wala naman akong idea. Kayanin ko ba yung ganyan? Or kung hindi ako ganun ka-confident. Kasi at the back of my mind, parang may hesitation talaga ako doon. Right after ng call, since $10 per hour nga yung binigay ko, so hindi na siya kumontak. Kasi nga, for a newbie ka sa online, tapos mag-rate ka na agad ng ganyan, di ba? Tapos hindi ka pa ganun ka-confident. Pero parang natuwa lang ako doon sa so, kinontinue ko. Kasi nag-a-apply ako. So pag mga nare-reject, walang lilo muna. Tapos, balik ulit ako ang apply siguro mga after a week, ganyan. Kumbaga, gusto ko siyang maging part-time ko, pero, kumbaga yung actions ko, hindi naman siya nagmamatch. Tapos, parang Diyos po, sige, push ko na nga talaga to para naman may maiba dun sa life ko po ba. Kasi na, parang just stuck ako sa ganung level. So, nung mga around dun, may isang opportunity na dumating sa akin. It was June 2022. So, may good news ako. Natanggap daw ako doon sa isang in-applyan ko sa day job. Oh. So, na-excite ako. So, yung attention ko na naman sa online, nawala na naman. Kasi sabi, nung time na yung, kasi before dumating yung news na yun, sabi ko, sige, go ko na itong part-time na to. Kasi nga, gusto ko na talaga siya. O sige, dito na ako magfo-focus. Tapos dumating yung opportunity, yung goodness na inasahan ko doon sa isa. Tanggap ako. So, nawala talaga yung focus ko. Tapos sabi ko, dito hindi ko na siya naintindi for the last, that was 22, 23 na. Umabot ako ng 23. Hindi pa ako nagkaka-client, coach. Grabe. Kasi tibong gagawin ko siya, apply, hindi. Apply, hindi. Wala talaga siya. Tapos nag-start ulit ako mag-apply ulit niyan. Tapos around March 2023 na to. Layo na lang inabot ko. Ang tagal ko ba nagka-client. Noong around 2023, yan pala ako nagkaroon ng isang
isang client, sabi ko, totoo kaya siya talaga? Tapos, as in, ginawa ko yung job kasi recon siya ng around 2022. Ginawa ko siya for the month kasi maganda nga yung offer niya. Sabi ko, parang surreal, parang siya totoo kasi siya nung pag-contact niya sa akin, pwede ka ba sa ganyan-ganyan? Ito yung rate. Sabi ko, oh sure, ganyan. Tapos ginawa ko naman kasi zero yung ginagamit niya. At ginawa ko talaga yung reconciliation, ginawa ko. Tapos after a month, hala, hindi na siya kumukontak. Hala, na-scam na ata ako. Na-scam na ata ako. So, kasi sige lang, at least may learn. I'm always looking on the brighter side. At Oo. least, may experience ako. Yun yung hinahabol ko. Experience ako. Naging confident ako next apply. Tapos, start ulit ako mag-apply. That was March, April. Pumunta ko siyang May, wala pa din. Around June pa siya kumontak. Tapos, yung time na yun kasi, may isang kumontak din na client na ang in-offer naman niya is kita ko kasi $7 per hour. Sabi ko, uy, ganda. Pero hindi ko inakala. Small, konting hours lang yung nire-require niya. Sa around, as in, konti lang siya talaga. Oo. Sabi ko, oh, sige na nga lang. At least, isip ko lang talaga. Yung learning, I'm after the learning. Sabi ko, sige, gawin ko to. Tapos, during mga that time, nag-i-start ako dito sa new client. Kumunta ko ulit si old client. Oh, nagbayad siya. Tuwa ko din. That was the time na nag-update ako. So, totoo po pala Oo. talaga siya. Nagbayad siya. Ang sarap naman kasi at least, aside from my full-time job, nagkaroon ako ng extra. Kasi malaki talaga siya. Malaki Oo. talaga ako sa kanya. Sabi ko, ang ganda naman. O sige, tapos may offer pa siyang bago. Tapos nung sumunod, dito na ako nag-focus dun sa isa. Sabi ko, at least ito, focus ko to. Tapos medyo nabibisi sabay pa ng day job and everything. So medyo, as in, hindi na ulit ako nag-a-apply. At so around December 17, may nag-reach out na, I'm inviting you for the opportunity, ganto-ganto. Sabi ko, ay sige, try ko pala to. Pero kinakabahan talaga, sabi ko, kakayan ko pa talaga. But what if matanggap ako? What if matanggap ako tapos sasabay siya dito sa year-end ng office? Kayanin ko kaya? Still, nag-apply ako. Ganyan. Umattend ako ng initial interview. Kaya, schedule kita for initial interview. Okay. Tapos susunod, sa final interview naman dito sa, sa boss. Okay. Eto na nga, na-try hard na nga ako. Thankful ako kasi na-hire ako. Pero still, may duda ako, kakayanin ko ba talaga siya? Kasi nga sabay-sabay. Pero during na yun, nag-start naman na ako ng 2 weeks ago. Nag-start ako, sabi ko, ang sarap pala niya, coach. Yung, as in, kasi yung iisipin ko kasi na dapat pagpasok mo dyan, alam mo, know it all na lahat. Pero yung Oo. client, treated ka as, i-go through kanya through doon sa ginagawa nila na parang as if, um, hindi ka pa ganun ka-expert. Yes. Sabi ko, ang saya naman. So yun ngayon yung ginagawa ko na aside may full-time job ako tapos ginagawa ko yung part-time job. Tapos pag dumadating yung pay kasi nila is ngayon is weekly. Ang sarap Oo. na pag may dumadating na yung Parang salary. Yung salary, oo. yes. Nakaka- Nakakatuwa. Naisip ko lang, di ba, parang 2022 ka nag-start. Nakakatuwa kasi ikaw, kumbaga, minsan tumitigil ka, minsan naman ginugo mo. And every time na Mm, nagugo ka, di ba, nakakakuha ka. So, iniisip ko mm, ngayon, what if from the start, naging consistent ka sa action mo, di ba? So, mm. siguro, mas malaki yung At, bumalik sa'yo, di at saka ba? mas mabilis, Mas sana. mabilis, oo. Mm, Pero ano yan, at least, di ba, kumbaga, nandun ka pa rin sa path na yon. Kumbaga, eto yung extra mo, eto yung full mo, full-time, di mm, ba? So, maganda pa rin yun. Yung story mo, Ivy, marami ang makaka-relate. Kasi, alam nila yung gusto nila. Like, mm, gusto nilang maging virtual bookkeeper, virtual mm. accountant, or maging freelancer. Then magpo-purchase sila ng course, 'di ba? Magpo-purchase sila ng course, after mag-purchase ng course, mahirapan lang ng onte, mag-stop na. Mm. Tapos, kumbaga wala na, nawawala na yung desire nila na mapunta doon. So I think maganda kang example na kapag consistent yung action mo, consistent din yung magiging result pabalik Result. sa iyo, Mm. 'di ba? Opo. So, kamusta naman? Like, di ba? So, you have this full-time and now you have part-time. So, paano mo siya pinagsasabay? Pag daytime, 8
8 to 5, sa ganyan, sa full-time. Tapos itong part-time job kasi is, since ano siya, flexi naman siya, yung isa, anytime lang talaga siya. As in, kung kailan ko lang siya talaga gawin. Tapos itong yung recently, flexi din siya, pero magre-require lang siya ng meetings, like 1 hour every week. Tapos ang meeting naman niya is, since Arizona time, ganyan, ang time na preferred nila is around 4 to 7 dito sa atin. Oh, so carry AM. pa. Oo. 4 AM or... Oh, okay. 4 a.m. Pero yung previous, for the last 2 weeks, ang meeting namin is 5 a.m. to 6. So which is carry lang. Oo. Pero natutulog ka pa. Oo naman. Oo naman po. Di, Ayan. pero maganda lang. Kasi din sa recent sabi ko before parang hindi ko kayang gising ng maaga kasi nga Oo. pagod na pagod yung katawan. Pero pag pala excited ka sa ginagawa mo, parang willing gising. Yes, Hindi ako gumising. gumising every morning. Yes. Mm. Yes, true yan. Tapos, how about naman yung income? Ang income, sabi sa income. Yung income niya kasi, coach, yung sabi ko nung una is $7. Natuwa ko na sa per rate. Pero dito sa Ayan. isa, yung sa recent, ko ngayon, nakatuwa siya sa, hindi mo man siya 60, 5 digits lang man. Pero at least, may part-time ka na. Oo. Ganun. Mm. Uy, Sabi ko, diba? ang sarap naman. Ang sarap naman Ano? ng feeling. Yes, and more. Mm. Diba? And more. Parang Mm. Doon lagi kayo forward parang from gusto ko home. pa. O, parang gusto ko Mm. pa. Mm. Ganun siya. Nakaka-excite siya, coach. Nakaka-excite, nakaka-addict siya. So, in terms of investment naman, for example, doon sa mga gusto na like pumasok sa ganitong klase ng career, ano yung ma-advise mo sa kanila? Like, investment, pagdating sa money, sa time commitment, and sa mindset or sa dedication. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sa investment, mag-enroll na po kayo kasi sulit na sulit. I mean, yung investment, kung una ko makita, sabi ko, pwede pala kasi gusto ko nung unang pa lang, gusto ko rin siyang gawin gusto ko siyang gawin na online pero hindi ko naman alam kung paano. So, kailangan ko talaga mag-enroll. May nakikita ko before na parang mga nasa around 9,000 ganyan. Sabi ko, medyo mahal. So, hanap-hanap ako. Tapos, nandun nakita dun kay, Coach Gibi. Start na ako mag-follow noon. Tapos, nakita ko may offer. So, to carry pa, carry. Tapos inisip ko, magkakaroon na return, okay na itong investment kasi di ba sa government may sumasweldo ka naman, ganyan. May Oo. mga bonus. So, pwedeng part na to ng gawin ko na siyang investment talaga kasi hindi naman siya ganun kamahal. Tapos yung ang maganda sa kanya, coach, di ba kailan pa ako nag-enroll? That was 2021, late part ng December 2021. Oo. Up to now, nakaka-access ako. Sabi ko, sobrang bait naman ni Coach Kaji. Tapos, Actually, kahit ngayon, i-check mo, meron pa rin. true. Meron pa siya. Seryoso. I mean, after year na, hindi yung course mo, hindi siya after doon sa makakita or what. So, more on pagtulong. Tapos yung mga queries, napaka-accommodating ng ano. So, I think, hindi ko maka-feel na, baka feel ito, ano ko naman, hindi ako marunong. Oo. Sabi naman, as in lahat ako na-accommodate. Tapos, Oh, di ba nung hindi ko na kasi na-open ngayon, yung may Slack Slack. group. Oo. Oo. Tapos dito, kita mo dito yung mga wins. Nakakatuwa po. So, Mm. di ba sabi mo, kahit marunong ka na, iti-train ka pa rin ng client mo. Tama? So, Mm. maraming ganyan. Kasi iba't ibang company, iba-iba kasi yung process nila eh. Kahit, ang Mm. mahalaga kasi, dapat alam mo kung paano gamitin yung software. Tsaka alam mo Mm. yung basic ng bookkeeping and accounting, di ba? Kasi Mm. once na meron ka nun, kahit anong company ang applyan mo, pwede ka. Kasi Mm. every company, nagbabago sila ng process eh. So, kadalasan, i-assist ka nila sa simula na, okay, ganito yung process namin, ito yung gagawin mo. Maliban na lang, Mm. syempre, kung ang kukunin mong client is yung parang project siya na bibigay lang sa yung document, bahala ka na dyan. Ala. Meron Mm. kasing ganun eh. Merong ititrain ka, meron namang ibibigay na lang sa yung mga document and bahala ka na kung anong gagawin mo. So, ganun yun. So, dun sa mga sasabi na baka hindi ko kaya kasi hindi pa ako marunong or wala pa akong experience.
once na alam mo yung basic ng accounting software, kung paano mo siya i-navigate, and yung debit, credit, and yung mga fundamentals ng bookkeeping, pwede ka nang mag-start sa paghahanap ng client. Tama? So, Which is yun nandun sa course from the start talaga. oo. So, ano naman yung words of wisdom mo sa mga aspiring freelancers? Freelancers. Yun, kung gusto mo talaga, whole heart ka na ng go mo na siya kahit maka-receive ng mga rejections or what. Kasi ito yung gusto mo, saka believe in yourself. Nakakayanin mo. Mm. Yes. Kasi pagka tinuloy-tuloy mo pala siya, true, magkaka-client ka talaga. Yes. Kasi Mm. kapag naisip ko lang kasi depende rin kasi yung result dun sa action talaga eh. True. Kasi kung Mm. kahit ito yung result na gusto mo and you're not taking action, wala talaga. Kung hindi ka Mm. magiging consistent sa gagawin mo. As in, meron akong mga mentee rin na ganun eh. Ngayon, okay pa sila. Tapos pag Mm. nakaranas ng rejection, stop na. Tapos babalik after, Balik let's lang say, 6 uli. months. Ganon. Kaya tumatagal yung process. Pero kung, halimbawa, dito, start ka, tapos rejection, tapos tuloy mo pa rin hanggang sa makakuha ka. Kaya yung iba nakakakuha within a month, nakakakuha ng client. Yung iba naman, 6 months. Kasi nga, yung iba taon. Depende yan kung ano yung action na ibibigay mo Yun. and gaano ka-committed dun Mm. sa gusto mo. True po, coach. Ayan. So, thank you so much, Ivy, sa pag-share ng story mo. And I think maraming makaka-relate dito. So, kung nakaka-relate ka sa story ni Ivy and ganun na ganun yung ginawa mo sa kanya, like, minsan, meron time na gusto niya, tapos stop, tapos babalik, tapos, kumbaga, hindi pa ganun ka-consistent. Pero kahit hindi siya ganun ka-consistent before, di ba, meron pa rin siyang result na nakuha and siya ay happy dun sa kung ano yung meron siyang client ngayon and dun sa na-achieve niya ngayon. And I think this year, mas marami pa siyang ma-achieve. And I'm Yeah. looking forward sa another story mo na may share natin sa community. And that's Sana, all. coach. Yes, sana, hoping. And i-claim na Mm. natin pala. I-claim na natin yan. Mhm. So, thank you so much everyone. And thank you so much, Ivy. And I'll see you again sa next video ko. Bye! Mm.